Dear Lady Love TV, Love Obsession with a Billionaire. Tunghayan natin ang ika-20 bahagi. I woke up. Naghihikab pa ako. Wala pa ako sa wisyo. Hindi ko pa nga masyadong alam kung may nangyari ba o kung ano yung nangyayari. My phone rang and I answered it. Ang sekretarya kong si Vanny yung tumatawag. Hello? Naghihikab pa ako. Sir, nasaan po kayo? Parating na po si Mr. Lee para pirmahan yung contract. Napahilot ako sa sentido ko. Bakit ba kasi nakalimutan kong gumising na maaga ngayon? I sighed. Naalala ko na. Nagkwentuhan nga pala kami ni Mon kagabi. He was really growing up to be a good boy. Not just a good boy but a very intelligent boy. May sense na siyang kausap. Pero minsan iba pa rin yung mga terms niya. Napapailing na lang ako. Marahil ay lumipat si Mon sa silid niya para makatabi yung mami niya. Wala na kasi siya dito sa tabi ko. Agad akong tumayo para maligo at magbihis. Iniisip ko si Mr. Lee. Actually, I wanna think about Yella but I didn't want to think about her because she's not mine. Niisipin siya ay wala akong karapatan. Pag-aari siya ni Sunny at ayon sa kwento ni Mon ay mabait naman ang lalaki sa kanya, sa kanila, and maybe in a sense, he could really make Yella's happy. But why? She stuck with him. Lumabas ako ng silid. I wore my lucky gray suit minus the tie. I hated ties. Nakakasakal. Bumaba ako at takmang palabas na ako ng front door nang marinig ko yung famous na tawag sa akin ng anak ko. Dad, Daddy, saan ka pupunta? Sabi ni Mon. Gisingin na kita kasi kakain na tayo. Dahan-dahan akong napalingon sa anak ko. Tulak-tulak niya yung stroller ni Timmy. The kid was playing with her little milk bottle. May gibitan ang bata. At panay ang ngiti sa akin. Nakakahawa yung ngiti niyang yon. Dad, kain na tayo? Gutom na ako eh. Hinaplos pa ni Mon yung tiyan niya. Natawa naman ako. Inilabas ko yung phone ko para tawagan si Alex. I wouldn't miss this breakfast for the world. Alex, pwede bang ikaw na lang yung makipag-meet kay Mr. Lee? I have something in my hands now. I was smiling. Yes, something very important in my hands. Nakatingin lang ako kay Mon habang tinutulak niya yung stroller ng baby. Narating namin yung dining area at doon ay nakita ko si Yella. Nakaladkad ang mahaba at itim na itim niyang buhok. She wore a yellow strapless knee-length dress. Malambot yung tela niyon na sumunod sa bawat galaw niya. Dahan-dahan ay tiningnan niya ako. Pakiramdam ko may sumabog sa akin. Sa loob, sa puso ko. Yella was beautiful. Too beautiful. Wow ha, may date? Ang aga naman yata. Nanlaki yung mga mata ko. Para bang pinagbibintangan ako ni Yella. Umiling ako. Hindi. Supposedly I have a client meeting that kakain muna ako. Mabilis akong naupo sa tabi ng silya ni Mon. Nakita kong inaasikaso siya ng mami niya. Para bang nananadya pa si Yella. Pumapesto siya sa tabi ko, pagkatapos ay inabutan niya si Mon ng French toast. Nahigit ko yung hininga ko nang naamoy ko yung pabango niya. I just didn't breathe. Hinintay kong matapos siya bago ako gumalaw. Naupo si Yella sa silya sa tapat ko, pagkatapos ay ngumiti sa akin. Parang natatai ka, Daniel. Ngumiti siya at pagngiti niyang iyon ay gusto kong umiyak. Nakita ko ulit ang ngiti niyang umabot sa kanyang mga mata. Nakakalungkot lang isipin na hindi ako yung nagbalik ng ngiting yon. Para sa kanyang mga labi at sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung kailan ba titigil ang sakit na nararamdaman ko. Kung kailan ba ako titingin sa kanya nang hindi na ako masasaktan. Yumuko ako at kumain na lang. Inasikaso naman ni Yella ang anak niyang babae. Habang pinapakain niya ito ng soup ay siya namang nagparing ng phone niya. Hey, Sunny, how are you? Napatingin ako sa kanya. Binitawan ko yung kubyertos na hawak ko saka tumayo ako. Natigil siya sa pakikipag-usap. I have to go. I am really late. I am literally late. Late for the meeting and late for Yella's life. Bye, Dad. Yumuko ako para hagkan si Mon at umalis na. Hindi naman na ako lumingon pero tumigil ako. Yella, kapag maghahanap ka ng hotel, nandyan si Tracy at si Coco. Sila yung kasama ko ngayon. Mabilis akong umalis ng bahay.
Pagsakay ko sa kotse ay dinukdok ko yung sarili ko sa manibela. Bigla inaalala ko yung kwento ni Bernice kay Riz nung minsang narinig ko siyang kinukwento yung pamangkin ko bago matulog. Ang alamat ni Alonsina at ni Tongkong Langit. Moral lesson, kailangang pahalagahan ng mga bagay na nasa ating paligid habang kasama mo pa, habang hawak mo pa. Nung umalis si Alonsina, saka nalaman ni Tongkong Langit ang halaga nito sa kanya. Nung umalis si Alonsina, ginawa lahat ni Tongkong Langit na ibalik lang siya sa tabi niya. Nandyan na inukit niya sa kalangitan ng mga perlas ni Alonsina na kalaunan ay naging bituin. Lahat ginawa ni Tongkong Langit, but nothing worked. Just like in my case, I could give everything to Yela, but it would never work for she was now with someone. Binuksan ko yung mga radyo at nilunod sa musika ang nararamdaman kong panghihinayang. Guess it's true. I'm not good at one night stand, but I still need love cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Nakarating ako sa office. Nakasabay ko pa si Alex sa lobby. Nagkagulatan kami. Natawa ako dahil kasama niya si Riz na nasa BB carrier. Daniel, gago. Anak naman, sisilihan na naman ako ng nanay mo. Uncle Daniel. Humagikik si Riz. Gago. Napakamot na lang sa ulo si Alex at binalingan ako. Akala ko may emergency. Wala, nasa bahay lang si Yela at Mon. Pati na rin yung anak nila ni Sunny. Tangina, hiwalay na sila ni Sunny? Ani Riz. Anak naman. Love nga, sabi. Hindi yata. Ewan, ayoko magtanong. Tama siguro yung hanggang ngayon nasasaktan ako. Alam mo yung napakalapit niya. Abot kamay ko siya pero hindi ko naman siya mahawakan. Tama ba yung sa bawat ngiti ni Yela ay luha yung kapalit sa akin? Siguro kuya, darating yung panahon na sasaya din ako kapag titingnan ko siya. Pero hindi pa ngayon. I deserve this. I deserve everything. Hey! Namula ang mukha ko na makita ko ulit si Daniel. Nasa labas siya ng mismong classroom ko. Iyon yata yung ikalawang beses naming magkita. At kapag naaalala ko yung unang beses, yung nagkape lang kami, nagkakwentuhan, pagkatapos biglang nauwi sa kama, ay kasing pula na ng strawberry yung mukha ko. At ngayon, nandito na naman siya. Nakasuot siya ng purple sando, fitted jeans at may shades siyang itim. Nakikita ko rin yung tattoo niya. Alam kong pinagtitinginan kami ng mga tao. Lumingon ako. Kinakabahan ako. Ano yung sasabihin niya? May gagawin ba kami? Pero baka masakit pa yung pepe ko. Hey, muling bati niya and then he smiled. Yung ngiting lumapit na siya sa akin. Agad niyang kinuha yung kamay ko at nagtungo kami sa kotse niya. Nang pareho na kaming nasa loob ay hinarap niya ako. Sasama ka sa akin. Wika niya. Nasa kotse muna ako. May magagawa pa ba ako? Balik tanong ko sa kanya. Para bang natigilan siya. Pagkuwan ay ngumiti. He drove his purple car. Agad kong napansin yun sa kanya. Mahilig yata siya sa purple. Hindi naman siya bakla kasi ang sarap ng first kiss ko. At first time ko dahil sa kanya. At dahil curious ako ay tinanong ko siya. Bakit purple? Bakit mahilig ka pa sa purple? Kasi purple is the color of royalty. I am a king and it suits me. Mayabang na wika niya. Tumaas naman yung kilay ko at napahagikik ako. Oh siya, sige na nga. Teka, saan ba tayo pupunta? Hindi ako pumasok sa huli kong klase dahil sa'yo. Baka bumagsak pa ako. Ngumiti lang siya sa akin. Nakakapag-road trip ka na ba? Punta tayo sa Subic. Kinindatan niya ako. Napangiti lang ako. Kahit saan yata ako dalhin ngayon ni Daniel ay sasama ako sa kanya. Tumango ako. Habang nasa biyahe ay tinanong ko siya ng mga random na bagay. Gusto ko siyang makilala. Hindi dahil siya yung nakauna sa akin. Pero pakiramdam ko ay napakabait niyang tao. I knew there was more than those smiles and the grin on his face. He was something I wanna know. That's something. Favorite movie? Rambo. Sagot niya. Natawa ako. Hindi man lamang Star Wars. Yung kaibigan kong si Jude, Star Wars.
Pinagbabatehan niya yung Princess Leia doon. Yak! Nanlaki yung mga mata ko. He just grinned at me. Hindi ka marunong magmura, no? Tanong niya. Ayoko. Gusto ko kasi palagi nagmamahal. Biro ko pa sa kanya. He just looked at me and grinned. Alright, rock and roll. Nag-high five kaming dalawa. Hindi ko alam kung bakit tawa ko ng tawa. Para bang high na high ako at nahahay ako sa kaligayahan dahil kasama ko siya. Ikaw, favorite movie? Tanong niya. Meet the Robinsons. Sagot ko. He giggled. Nanonood ka ba ng porn? He randomly asked me. Namula yung mukha ko kaya tumango ako. Nanonood naman talaga ako ng porn. Kaya nga marunong ako mag-blowjob. Kaya nga hindi ko siya tinitigilan noon. I was a virgin and he was a master in that game. In the end, nag-enjoy talaga ako. Kung ano-ano pa yung napag-usapan namin hanggang sa nauwi kami sa pagtuturo niya sa akin na magmura. Say, putang ina mo. He coach. Natatawa ako. Umiiling ako. And then he look at me. In every curse word you say, I'm gonna lick a body part. Husky yung boses niya. Huminga ako ng malalim. Tang ina, bulong lang yon. Umiling siya at sinabing lakasan ko daw. Very good. Say gago kang tang ina mo. Gago ka. Natigilan ako nang pumreno siya at tinilaan niya yung leeg ko. Milyong kuryente yumaloy sa katawan ko. Namula yung mukha ko. Shit, I mumbled. I'm wet. Natawa si Daniel. Inangkin niya yung labi ko. Hindi na niya binitawan yung kamay ko habang nagmamaneho siya. 3:00 ng hapon na makarating kami sa Subic. Umupo lang kami sa beach doon na malapit sa highway at pinanood ng mga yate na naglalayag sa dagat. Nakasakay ka na ba sa yate? Hindi pa. Pero nakapunta naman ako sa langit dahil sa iyo ng napakaraming beses. Hinindatan ko siya. He just grinned. Malandi ka ha. Kiniliti niya ako. Nanlaki yung mga mata ko. Tumayo ako at tumakbo palayo sa kanya. Hinabol niya ako. Tawa ako ng tawa at ganun din siya sa akin. Para kaming mga teenager na naligaw sa lugar na yon at nagliligawan. Nagtatampisaw kami sa dagat habang naghuhulihan pagkatapos ay naghahabulan na naman. Nauuwi yun sa walang sawang halikan. Pinakilig ako ng mga titig niya. Nagsusubuan kami ng pagkain at nagkukulitan. Masarap ang pakiramdam ko. Wala akong ginawa kundi ang tumawa ng tumawa habang kasama siya. Daniel was really funny and fun to be with. Nasundan ng mga pagtatagpong yon. Napansin ko rin na hindi niya lang ako sinusundo ng 1 o 2 beses sa loob ng 1 linggo. Araw-araw niya akong sinusundo. Nang araw na yon ay sinundo niya akong muli at dinala sa isang abandonadong bahay. Malaki yon at wala pang laman. Sa'yo to? Tanong ko. Tumango siya. Hinaplos niya agad yung mukha ko at ginawaran ako ng halik. Sa gitna ng sala na walang laman, kundi ang isang malaking kama na luma ay inangkin niyang muli ang buong pagkatao ko. Masaya ako sa kasama siya. Matapos iyon ay nagkwentuhan lang kaming dalawa. Nakaunan ako sa braso niya. Kung ano-ano lang yung pinag-uusapan namin. Gusto ko yung puno na yon, Daniel, turo ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Huwag mong putulin ha. Ilagay mo sa loob ng fiberglass. Dagdag ko pa. Pinaglalaroan niya yung kamay ko. Ano bang gusto mo? Ikaw, gusto kita. Kilig bar, wika niya. Nagtawanan kami. Humilig ako sa kanya. Hindi ko akalain na sa pagkakataong ito ng buhay ko ay para akong isang crazy girl na naniniwala sa forever. Lumipas ang panahon na pulo saya yung nararamdaman ko. Hindi ko na tinatanong sa kanya kung anong meron sa aming dalawa. Kahit walang pangalan, basta alam ko makakasama ko siya. Dumating ang araw ng graduation ko. Of course, Daniel was there. Doon kinuha yung first photo namin. Masayang masaya ako. Alam kong araw na yon ay iba. Ang pagtingin ko sa kanya. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko na ipagpapalit ang meron kami sa iba. He was my first love and I wanted him to be the last. Wala mang forever pero papatunayan kong meron dahil mahal ko si Daniel and I wanted him to be my forever. Dumating pa ang maraming road trips naming dalawa kung saan-saan kami nagpupunta. Ang akala ko walang magbabago pero unti-unti napapansin ko na naiiwan ako. Naiiwan ako ni Daniel. He started missing out dates, canceling my calls and not replying to my text.
At nakita ko kung bakit. Lahat yon ay dahil kay Ava. I started hating the girl. Ano yung karapatan niya? Inaagaw niya yung lalaking mahal ko. Pero habang tumatagal, ay nakikita ko na mahal nga ni Daniel si Ava at gusto niya makasama ito. Nang hindi na ako nakatiis, inusisa ko siya tungkol doon. Wala, Yela. Mahal ko si Ava. Tayo? Masaya tayo. We're just having fun. Hindi ko pinaalam kay Daniel ang ilang beses akong umiyak ng gabing yon. Para ako nawala sa sarili habang minamahal si Daniel. This went on for a long while hanggang sa pakiramdam ko ay nakahang na lang ako sa manipis na sinulid at naghihintay kami kung anong meron sa amin at sino sa amin ang unang bibitaw. Pero hindi ako bumitaw. Mahal ko siya. Mom, Mommy, tulog na si Bebe. Pwede na ba ako maglaro sa labas? Ngumiti ako kay Mon at tumango. Ano yan, Mom? Nakatingin siya sa 2 box na hawak ko. Wala anak, maglaro ka na. Magluluto ako ng sinigang, paborito mo yon. At paborito yun ng tatay mo. Nayayamot ako kahit nakangiti. Para namang naguguluhan sa akin si Mon. Tumakbo siya palabas ng silid namin pagkatapos ay isinara ang pinto. Ako naman ay tiningnan ng 2 box na hawak ko. May label ang mga yon. Ang una, ang langit ni Yela. Naroon ang lahat ng magagandang alaala ko kasama si Daniel. Resibo, ticket ng sine, resibo ng gas station, buhangin sa bawat beach na puntahan namin. Ang 2 box ay may label na, ang mga bubog ni Yela. And I sighed.